Theodore, kailan mo ba ako bibigyan ng apo? Nakangusong tanong ni Yasmin sa anak niyang seryosong nagpo-push up sa sala ng mansyon. Go, Mommy! Go! Kaya mo yan! Pag-cheer ni Sunny sa ina na siyang nasa sofa at nanonood. Alam mo ba, Theodore, pangarap ko talaga ang magkaapo. Gusto ko ng maraming apo para naman dumami ang tao rito sa bahay. Hindi ba't maganda ang ganon? Magiging maingay lalo ang bahay natin, kaya bigyan mo na ako ng apo, ha? Please, for Mommy. Kinurap-kurapan ni Yasmin ang mga mata habang nagtatanong. Hindi ka naririnig yan, Mommy. Mabuti pa sa akin ka nalang mag-request. Malay mo, maibigay ko agad sa'yo. Mapagbirong sabi ng kadadaan lang na si Orion. Mabilis na napaismid si Yasmin sa sinabi ni Orion. Hindi nga sabi na bubuntis yung laptop mo, kuya. Naku, talaga nga naman. Maghanap ka muna ng totoong tao bago mo kausapin si Mommy. Singit ni Sunny na dinilaan pa ang kapatid. Mommy, si Princess ang maldita. Sumbong naman ni Orion sa ina na napabuntong hininga na lang. Sa huli, natapos ni Theodore ang pagpupush up pero hindi na ito nakausap pa ni Yasmin. Naririnig naman ni Theodore ang ina niya. Ito ang palaging hinihiling sa kanila ni Yasmin. Gusto ng ina nila na magkaapo na pero wala ni isa sa kanila magkakapatid ang kasal na at may asawa. Pupunta akong mall. I need to buy new shirts. Tura ni Theodore na makababa siya ng sala at nakita niya ulit ang mommy niya at ang kapatid niyang si Sunny. Tapos na siyang maligo at magbihis. Sama ako, kuya. Bibili ako ng bagong outfits. Sigaw ni Sunny at agad na patayo. Nang marinig yun ni Theodore, hindi siya agad lumakad at hinintay ang kapatid na bumaba mula sa ikalawang palapag ng mansyon. Sa muling pagbaba ni Sunny, bihis na ito at para nang rarampa sa isang fashion show sa Paris. Mag-iingat kayong dalawa, call me and your daddy if anything happens, okay? Paalala ni Yasmin sa mga anak. May gusto ka ba ipabili, Mom? Tanong ni Theodore sa ina. Gusto ko ng apo. Kung nabibili yun sa mall, why not? Ngising aso na sagot ni Yasmin kay Theodore na siyang hindi man lang nagbago ang seryosong ekspresyon sa muka. Tignan ko. Seryoso ring sagot nito na siyang ikinatawa na lang ni Yasmin. Nang umalis naman ang mga ito, nagtatakbo si Yasmin para pumunta sa asawang si Falco na nasa study room nito. Hindi nabibili ang apo sa mall, kuya. Ewan ko na lang talaga sa inyo. Feeling ko talaga, ako lang ang normal sa atin. Tura ni Sunny na siyang napailing-iling. Maghanap ka na lang kasi ng dalagang ina, kuya, yung walang partner tas jowain mo para instant apo na agad ni mama, di ba? Kapag nangyari yun, edi hindi mo na kailangan pa mag-alala. Ipakilala mo agad sa amin ni la mami para matahimik na siya. Dagdag ni Sunny, nangiting-ngiti sa suhestyong naisip niya. Pag-isipan ko. Sagot ni Theodore na siyang ikinatawa na lang ni Sunny. Nang makarating sila sa mall, humiwalay agad si Sunny sa kapatid habang nasa parking lot sila. Hinayaan naman ni Theodore si Sunny dahil alam niya kung paano ito mag-shopping. No, Mommy! Nagpanting ang tenga ni Theodore sa narinig niyang sigaw at mabilis na napalingon-lingon sa paligid. Mommy, help! Muling sigaw nito kaya napatakbo na si Theodore sa parking lot hanggang sa may nakita siyang mga lalaking nakaitim na pilit pinapasok ang batang nakuha nila sa isang puting van. Gamit ang skills ni Theodore sa taekwondo, nilapitan niya ang mga ito sa mabilis na paraan at isa-isang pinatumba. Ang isa'y sinuntok niya at ang isa'y binalibag habang ang isa'y malakas niyang sinipa sa tiyan nito. Nang sinubukang paandarin ng driver ang sasakyan, marahas yung binuksan ni Theodore at hinila ang taong nasa driver's seat gamit ang isa niyang kamay. Sa lakas si Theodore, walang naging kawala ito. Nang mapatumba niya ang lahat ng lalaki, nagtawag siya agad ng pulis. Na pagkatapos ng 2 minuto agad na dumating. Kid, anong pangalan mo?
Tanong ni Theodore habang nakaluhod sa harap ng batang niligtas niya. Ran Santos. Mahina nitong sagot habang titig na titig sa mukha ni Theodore. Ngumiti naman si Theodore para hindi matakot sa kanya ang batang si Ran. Ran, nasa na mami mo? Dadalhin kita sa kanya. Marahang sabi ni Theodore sa batang nailigtas niya. Ngunit bigla itong umiling-iling. Daddy! Sigaw pa nito at niyakap si Theodore na siyang nagulat. Ha? Ran, nagkakamali ka ata. Wala pa ako nakasiping na babae. Wala akong anak sa kahit na sino. Siguro na pagkamalan mo lang ako. Dagdag ni Theodore sa natatanantang boses at marahang itinulak ang katawan ni Ran palayo sa kanya. Daddy is strong. You are my daddy? Giit ni Ran at biglang umiyak ng malakas na siyang dahilan para lumaki ang kanyang mga mata. Wait, don't cry. Ba't ka umiiyak? Where are your parents? Ibabalik kita sa daddy at mami mo. Ikaw ang daddy ko, ikaw! Sigaw muli ni Ran sa malakas na boses. At mas lalong umiyak ito kaya mas lalo siyang nataranta. Hindi nga kasi ako ang daddy mo, Ran. Alam mo bang binata pa lang ako, wala pa akong girlfriend mula pagkabata. Kaya malabo ako ang daddy mo. Siguro pareho lang kami na mukha ng daddy mo. I have twins, you know. Marami akong kapatid. Siguro isa sa kanila ang daddy mo. Paliwanag ni Theodore kay Ran ngunit umiling-iling ito. No, mommy said daddy strong. You're strong. You're my daddy. Giit ni Ran na siyang ikinalaglag ng panga niya. Paano niya ako naging daddy? Ako kapag nalaman nila mami ito, paniguradong magagalit siya sa akin. Ayaw na ayaw ni mami na makabuntis kami. Tapos iiwan namin yung binuntis namin. If I did just that, my mother will surely strangle me to death. Puno ng takot na pangambang sabi ni Theodore sa sarili. At napatitig na lamang sa naluluhang muka ng batang si Ran. Mommy! Ran? Saan ka ba nang galing? Nag-alala ko ng sobra. Akala ko na wala ka na talaga. Napatitig si Theodore sa babaeng sumalubong kay Ran. At nang makilala ang mukha nito, natigilan na lamang siya. Mommy, I found Daddy, look! Excited na sabi ni Ran sa ina nito at tinuro si Theodore. Nagulat na nakatingin sa pagmumukha ni Margot Santos, ang ina ni Ran. At ang high school dream crush ni Theodore First Saviro. Ikaw? Hindi makapaniwalang sabi ni Theodore na siyang ikinalaki ng mga mata ni Margot. Crush ni Theodore si Margot noon. Hanggang sa makapagtapos siya ng college, hindi niya nakalimutan ng babae dahil ito lang ang babaeng nagustuhan niya ng sobra. Sorry, hindi ko alam na tumatak kay Ran yung tungkol sa pinagsasabi ko noon. Mahina sabi ni Margot habang nakatayo sa harap ni Theodore. Nilingon naman ni Theodore si Ran na siyang kumakain mag-isa sa mesa nito. Bakit ako ang kilalang daddy niya? Nasaan ang totoong daddy niya? Napalunok naman si Margot sa tanong ni Theodore. Nabuntis ako ng college pa lang ako eh. I was in third year high school nang makilala ko yung nakabuntis sa akin. Pagkatapos niyang malaman na nabuntis ako, umalis siya at di na nagpakita pa. There was no proper breakup. Umalis lang siya. Nung 4 years old si Ran, panay siya tanong tungkol sa daddy niya. Ayaw ko ipakilala sa kanya yung totoo niyang daddy. Dahil alam ko na hindi siya tanggap nito. Ayaw ko ring ipilit ni Ran ang sarili niya sa lalaking yon. Dahil paniguradong masasaktan siya. I remembered you. Ikaw ang crush ko nung high school. I even had a picture of you. Yun ang pinakita ko kay Ran. Naalala ko na may mga kapatid ka pero may pagkakaiba kayo. Kaya sinabi ko kay Ran na malakas ang daddy niya. Hindi ko alam na naaalala pa rin niya yun. Akala ko kinalimutan niya na. Dahil di naman siya nagtatanong sa akin pagkatapos ng araw na yun. Mahabang paliwanag ni Margot sa lahat-lahat. Napakurap-kurap si Theodore at napatikim kalaunan. Lalo na dahil inamin ni Margot na crush din siya nito. 6 na taong gulang na si Ran ngayon. Kung ipapaliwanag ko sa kanya tungkol sa lahat, paniguradong
May intindihan niya naman at matatanggap niya ang totoo. Pasensya na rin talaga sa abala ha, nadamay ka pa sa lahat. Dagdag ni Margot. Magsasalita pa lang sana si Theodore nang may maramdaman siyang humawak sa kamay niya. Daddy, kain tayo. Share ko po sa iyo tong favorite fried chicken ko po. Nakangiting sabi ni Ran na siyang tumunaw sa puso ni Theodore. Ran? Sure baby. Agad niyang pinutol ang sasabihin ni Margot. Nilingon naman ni Theodore ang babae. Mamaya na natin pag-usapan yan, pakainin muna natin siya. Mahina ang boses na sabi ni Theodore, kaya napatango na lang din si Margot. Nang maupo silang lahat sa mesa, ay agad na ibinigay ni Ran ang isa niyang chicken joy kay Theodore para pakainin to. Sinusubuan naman ni Theodore si Ran at minsan niyang nakitang napangiti ang bata. Nasa ganoon silang sitwasyon nang makarinig sila ng singhap. Ikaw nga yan kuya, OMG! Sino yan? Gulat na tanong ni Sunny na siyang biglaang sumulpot habang nanlalaki ang mga mata sa gulat. Sunny, anong? May anak ka na kuya? Gulat na tanong pa ni Sunny at natakpan na ang bibig. Hindi na natapos pa ni Theodore ang sasabihin at napabuntong hininga na lamang. Ngayon, 4 na sila nakaupo sa mesa. Ang dalawa sa kanila, nagdadaldalan, habang ang dalawa, mas tahimik pa sa patay. 6 years old ka na? Wow! Ang big boy mo na! Puri ni Sunny kay Ran na siyang napangiti. I'm your Tita Ganda by the way. Ako lang ang babaeng kapatid ng dati mo. You can call me Tita Ganda, Tita Pretty, or Tita Gorgeous. Dagdag pa ni Sunny. I'm Ran Santos, Tita Gorgeous. Nice meeting you po. Napahagikik si Sunny nang itinaas ni Ran ang kamay nito para sa isang handshake. Tinanggap naman yun ni Sunny at nakipagkamay sa bata. Nice to meet you too, pamangkin. OMG, you're so cute. Ang pogi-pogi mo rin mana ka sa Daddy Theodore mo at sa Mami Margot mo. For sure, matutuwa si Mami sa'yo. Ngiti-ngiti na sabi ni Sunny. Kaya nanlaki ang mga mata ni Theodore at Margot na kanina patahimik pagkatapos dumating ni Sunny. Sunny, Mami mo po? Tanong ni Ran kay Sunny na siyang dahilan upang maputol ang pagsasalita ni Theodore. Yes, may lola at lolo ka ba sa Mami Margot mo? Kasi you have a lola and lolo sa Daddy Theodore mo. Your Lola Yasmin and Lolo Falcon will definitely like you, Poging Ran. Sunod-sunod na sabi ni Sunny at pinisil pa ang pisngi ng bata na nagniningning naman ng mga mata sa sinabi ni Sunny. I have a lola too and a lolo? Excited na tanong ni Ran habang nanlalaki ang mga mata. Yes naman, and you have other 3 titos pa, your Tito Atlas, Tito Flynn, and Tito Orion. Saad ni Sunny. I wanna meet them! Tuwang-tuwa na sabi ni Ran. Of course you will. Na-text ko na kaya si Mommy. Sabi ko may dadalhin akong gift sa kanya. Your Tito Flynn will cook for you your favorite fried chicken too. Masarap magluto ang Tito Flynn mo. You will definitely like his food. Sa sinabing yun ni Sunny, parehong nagkatinginan sina Margot at Theodore na hindi inaasahan lahat na nangyari. You heard that, Mommy? May titos and grandparents po ako and I will meet them po tonight. Baling ni Ran, sa ina na siyang napalunok at peking natawa. Yeah, I heard. Masaya ako para sa'yo, baby. Mahinang sabi ni Margot at napatingin kay Theodore na tila naging bato na sa kinauupuan nito. Kumain ka pa, Poging Ran. Bibilan kita ng maraming toys at damit pagkatapos ito. It will be my gift for you. Ngiting-ngiti na sabi ni Sunny kay Ran na siyang tuwang-tuwa na tumango at nagpatuloy sa pagkain. Habang tuwang-tuwa ang dalawa, may 2 tao naman sa mesang yun na tila gusto na lang magpalibing ng maaga dahil sa nangyari. Mommy! Sigaw ni Sunny at tumakbo papunta kay Yasmin habang hila-hila si Ran na siyang sinabayan naman ng kinikilala niyang Tita Gorgeous. Dahan-dahan lang, princess, baka madapa ka.
Nanlaki ang mga mata ni Atlas na siyang nasa tabi ni Yasmin nang makita nito ang batang hawak-hawak ni Sunny. Oh wow! Nakabili ka ng apo ko sa mall, princess? Excited na tanong ni Yasmin sa anak na siyang napangiwi sa ina. Hindi nga naman talaga normal ang pamilyang to. Buntong hiningang sabi ni Sunny at napailing-iling. Is she my Lola Yasmin, Tita Gorgeous? Napasinghap ang lahat sa narinig. Lola Yasmin? Tita Gorgeous? Saad ni Orion na siyang kabababalang mula sa ikalawang palapag. Kaninong anak yung dinala mo, princess? Sinong tatay niyan? Nakangiti namang tinignan ni Sunny si Ran. Naaalala mo pa ba nang tinuro ko sa'yo kanina, Poging Ran? Can you tell them that? I am Ran Santos. 6 years old po ako. Ang mami ko po ay si Margot Santos at ang daddy ko po ay si... Princess! Ba't mo tinakbo ang bata? Baka madapa kayo. Nag-aalalang sabi ng kapapasok lang na si Theodore na siyang hawak-hawak ang napakaraming paper bags. Sa likod nito ay si Margot na siyang nakayuko at hindi makatingin sa mga saviro. Nalaglagan pa nga pagkakita kay Theodore. Siya ang ama ng batang to? Siya? Sure kayo? Daddy, look, same kayo ng faces. Sigaw ni Ran at itinuro ang mga kakambal ni Theodore na si Orion at Atlas. Sa narinig, napaatras si Orion at Atlas na tila nanginig pa ang mga tuhod. Habang si Yasmin naman napakurap-kurap hanggang sa pumasok na ng tuluyan sa isipan nito ang narinig. OMG, may apo na ako! May apo na ako! A real apo! Sigaw ni Yasmin at napatili ng malakas habang tumatalon-talon sa sobrang saya. Napalabas sa kusina sina Flynn at Falcon dahil sa malakas na pagtili ni Yasmin. Ano nangyari? May sunog ba? May nasagasaan ba? Tarantang tanong ni Falcon sa lahat. Kumain ka pa, baby. Maraming foods na niluto ang Tito Flynn mo. Paniguradong mabubusog ka ng sobra sa lahat ng ito. Tura ni Yasmin kay Ran na nilagyan pa ng maraming pagkain ang plato nito. Thank you, Lola. Kain din po kayo, Lola. Masarap po pagkain ni Tito Flynn po. Nakangiting sabi ni Ran at nilagyan din ng pagkain ang plato ni Yasmin na tuwang-tuwa naman sa bata. Ang laki na ng anak mo, Theodore. Hindi ko akalain na ikaw magkakaanak sa ating lahat. Unang-una pa, first honor. Hindi pa rin makapaniwalang sabi ni Orion na siyang titig na titig sa pagmumukha ni Ran. Hindi ko rin nakalain. Mahinang sabi ni Theodore at bahagya siyang umiti ng maliit. Naramdaman ni Theodore ang paghawak ni Margot sa hita niya sa ilalim ng mesa. Dahilan para mapatingin siya sa babae. I'm sorry. Di ko alam na mangyayaring ganito senaryo. Kung alam ko lang sana. Hindi matapos-tapos ni Margot ang binubulong niya at napabuntong hininga na lang. Bumaba naman ang kamay ni Theodore at inabot ang kamay ni Margot na nasa hita niya pa rin. Ayos lang. Sa ngayon ito muna ang gawin natin. Ayaw ko rin masaktan ng bata kapag bigla mong sinabi sa kanya ang totoo. Dahan-dahanin muna natin lahat. At kapag sa tingin natin handa na si Ran, saka natin sasabihin sa kanya ang totoo. Kumain ka na. Masarap ang luto ng kapatid kong si Flynn. Paniguradong magugustuhan mo lahat ng pagkain ginawa niya. Dagdag na sabi ni Theodore at ipinagsandok pa si Margot ng pagkain. Ay, ang sweet niya talaga. Tili ni Sunny na siyang nakita ang pagbubulungan ni na Margot at Theodore at ang pagsandok ni Theodore ng pagkain para kay Margot. Kumain ka na dyan, princess. Huwag mo na istorbohin si Theodore. Saway ni Orion sa kapatid. Sakayan lang, sweet na? Nako, hintayin nyo kapag ako nagdala ng mapapangasawa ko dito sa mansyon. Talagang oras-oras. Parang uod kayong binubudburan ng asin sa sobrang kilig. Dagdag pa ni Orion. Nakakuha yun ng reaksyon mula sa lahat. Ayan na naman sa pagiging mayabang niya. Huwag magsalita ng tapos, Kuya Orion. Baka nakakalimutan mo na mas nauna pa si Kuya Flynn sa inyo magkaroon ng babae. Pang-aasar ni Sunny sa kapatid, dahilan para mapatingin ang lahat kay Flynn. Napakurap-kurap naman si Flynn. 1 buwan na rin mula nang dalhin ni Flynn si Alice,
ang nililigawan sa kanilang bahay. Di ka pa rin sinasagot, Flynn? Baka ayaw talaga sa'yo. Nakangising sabi ni Orion na siyang ikinasimangot ni Sunny. Ang pangit mo talaga, kuya. Nakausap ko na kaya si Ate Alice. Sabi niya pupunta siya rito kasama si Manang Bebang. For sure, pumapayag na si Ate Alice, no? Hinahanda niya lang talaga si Manang Bebang para sa magiging desisyon niya. Flynn, second fan ka ba, princess? Kanina ka pa panaybara sa akin, Napaghahalatang sip-sip ka. Ano naman ngayon, at least I'm true to myself. Saka kung marunong ka lang magluto ng masasarap na pagkain, sa'yo sana ako sisip-sip. Kaso, isa ka ring nagmana kay mommy. Umawang ang bibig ni Yasmin sa narinig niya. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa mga anak na tila wala man lang paki sa presensya niya. I'm very hurt. Nakangusong bulong ni Yasmin at napailing-iling na lang. Sana masakit, mahal? Hahalikan ko para sa'yo. Tura naman ni Falcon na to the rescue agad sa asawa. Hindi sana matatapos ang bangayan ni Sunny at Orion, kundi lang nagsalita si Ran na siyang aliw na aliw sa lahat ng nakikita niya. Tinanong ni Ran ang mga ito tungkol sa kabataan nila, na excited namang pinuna ni Sunny at Orion. Dito ka na matutulog sa amin, Ate Margo. Wait, can I call you Ate Margo although I'm older than you? Bakit mo ako gustong tawaging ate kung ganun? Kasi, mga kuya lang ang meron ako dito sa mansyon. They will all probably marry, pero paniguradong hindi sila magpapakasal sa mas matanda sa kanila. Kaya wala ako matatawag na ate kung sakali. Yung nililigawan din ni Kuya Flynn, mas bata sa akin. Nung una, nagtaka rin siya kung ba't tinatawag ko siyang ate, pero ngayon hinahayaan niya na ako. I even help her with her banana cue sometimes. I'd be very thankful if may pakakasalan sila na mas matanda sa amin ng 1 taon. Then I can finally call someone ate na. Pero wala pa eh. At may anak naman na po kayo ni Kuya Theodore. You are like his wife now, so gusto kong i-treat ka na naka-equal ni Kuya. And call you ate too, like how I call him Kuya. Mahinang paliwanag ni Sunny at kumite. Pero ayos lang din kung hindi. I can call you with your name, I guess. Pwede naman. I never had a little sister before, so hindi ko rin alam kung paano yan. Pero hindi naman nakabase sa edad kung anong klase ang magiging tawagan nyo. If you treat me like your older sister, then I'm fine with that. Tatratuhin din kitang parang nakababatang kapatid ko. Pagputol ni Margo kay Sunny, na siyang nagningning ang mga mata sa narinig. Thank you, Ate Margo. Nang umalis si Sunny, ay siya namang pagsulpot ni Theodore sa gilid ni Margo. Nakikinig si Theodore sa lahat. Pero hindi lumabas dahil ayaw makaistorbo sa naging pag-uusap ng dalawa. She's very cute, her sister. Tura ni Margo at nilingon si Theodore. Thank you for granting her request. Wala kasing naging babae na kapatid kami bukod sa kanya. She was our only girl. Kaya palagi kaming protective pagdating sa kanya. Alam namin na gusto niya rin ng nakatatandang babaeng kapatid na pwede niya makausap kahit kailan niya gusto o makasama, pero wala eh. Naging lalaki kaming lahat, kaya salamat dahil pinagbigyan mo siya. Ang kasiyahan niya, kasiyahan din namin. Saad ni Theodore kay Margo. Kaya salamat Walang anuman. Gusto ko rin maging nakatatandang kapatid sa iba. Pero hindi rin ako napagbigyan dahil nagka-miscarriage si Mom dati. Noong nabuntis siya ulit, sinubukan niyang manganak. Pareho silang nawala ng kapatid ko. I then became an orphan. Naagaw ni Margo ang atensyon ni Theodore sa sinabi niya. How about your father? Umalis kasama ng babae niya. Pero hindi naman ako naghirap. May mana ako galing kay Mom. Kaya nakapasok ako ng college kahit now wala na siya dahil may pera naman ako. Pero sinayang ko lang din. I stopped for 2 years just to take care of Ran. Nung kaya ko na siyang iwanan sa nanay niya, nag-aral ako ulit hanggang sa nakapagtapos. Buti na lang din hindi ako sumuko. Kung sumuko ako, hindi kita makikita ulit. Katulad ka pa rin ng dati. Ang gwapo mo pa rin.
Parang wala nagbago sa'yo, miski isa. Namamanghang dagdag ni Margot habang titig na titig sa mukha ni Theodore. Napatikhim naman si Theodore at nag-iwas ng tingin. Namula din ang tenga nito dahil sa biglaang hiya na naramdaman. Mommy, Daddy, let's sleep! Sigaw ni Ran na siyang biglang sumulpot kasama si Orion. Taas ng energy ng batang to. Kanino ba to nagbana? Halos ubusin niya lakas ko ah. Nang hihinang sabi ni Orion, nasanay na umupo at humarap sa laptop niya. Come here, Ran. Matulog na tayo. Thank you, Orion. Matulog ka na rin kung wala ka nang gagawin. Turan ni Theodore at kinarga si Ran na lumapit sa kanya. Nang umalis si Orion, iginiya ni Theodore si Ran at Margot sa kwarto ng mga ito. Dito na lang kayo matulog. Ihahatid ko kayo bukas. Mag-aalala kasi si Mami kapag umalis kayo ngayon lalo na gabi na. Kaya bukas na lang kayo umalis. Ayos lang ba? Baling ni Theodore kay Margot na siyang nakasunod sa binata. Ayos lang naman sa akin. Ayos lang din ba yun sa'yo? Hindi ka ba namin maaabala? Mahinang tanong ni Margot kay Theodore. Hindi naman. Gusto ko rin dito muna kayo. Mas mapapanatag ako kung dito kayo. Sagot ni Theodore sa seryosong boses na siyang dahilan para mapakurap-kurap na mata si Margot. Daddy, will you sleep with us? No, Ran. Sa ibang room matutulog ang daddy mo. Ako lang magiging katabi mo ngayong gabi. Ayos lang ba? Natatarantang tanong ni Margot sa anak. What, why? Naiiyak na tanong ni Ran, dahilan para pati si Theodore mataranta na rin. I can sleep here? Bigla ay sabi ni Theodore. Mabilis na napatingin si Margot sa mga mata ni Theodore. Anong pinagsasabi mo? Baka mailang ka lang at di makatulog. Mahinang bulong ni Margot kay Theodore. Ayoko umiyak siya. Bulong pabalik ni Theodore sa babae. Dito ako matutulog. Malaki naman ang kama sa guest room namin. O gusto mo bang doon na lang tayo sa kwarto ko, big boy? Malaki ang kama ni Daddy, paniguradong kakasya tayong tatlo doon. Agad namang kumalma si Ran. Pinunasan nito ang matang naluluha kanina lang, pagkatapos ngumiti ng matamis. Talaga, Daddy, doon tayo sa room mo po. I like that. Doon na tayo, Daddy. I want to see your room po. Gusto ko tabi tayo tatlo sleep po. Ako po sa gitna ng bed, tapos kayo ni Mommy sa side ko. Ngiti-ngiti na dagdag ni Ran na ikinatangu-tangu ni Theodore. Sure we can do that? Ganun ang gawin natin. Doon tayo matulog at ikaw sa gitna namin ng mami mo. Daddy will love that. Sagot ni Theodore at nilingon si Margot parang ngitian. Ngumiti na rin si Margot kahit kabang-kaba na siya dahil sa nangyayari. Nang maglakad sila papunta sa kwarto ni Theodore, sobrang saya pa rin ni Ran na nagsimula itong magkwento tungkol sa nangyayari sa buhay niya. Kompleto na kami ni Mami kapag family day. Last year kasi, Daddy, kami lang ni Mami. Inaway po ako ng classmates ko. Tapos sinabihan nila ako na walang Daddy. Sabi po nila, ayaw mo po sa akin. Kaya po wala ka sa family day. Pero pupunta ka na po this year, diba, Daddy? Napalunok naman si Theodore dahil sa narinig niya. Nakangiti pa rin kasi ang mukha ni Ran pero halatang malungkot ang bata at gustong umiyak sa dinanas nito. Ran, ba't di mo sinabi kay Mami ang tungkol dyan? Hindi ba sabi ko, kapag minambuli sa'yo sabihin mo kay Mami para maayos ko at magawa ng paraan? But Mommy, you will cry. I heard you before. You cried. Sagot ni Ran na siyang gumulat kay Margot. Nakipaglaro ako sa ibang kids kasi gusto ko maging happy rin like them. Pero ayaw nila sa akin because I have no daddy. Umuwi ako, puno ng putik. I told you about it. Tas sabi mo kakausapin mo sila. Nag-smile ka sa akin pero nung akala mo wala na ako, you cried, Mommy. You cry and your cry was really painful, Mommy. Masakit po sa heart, Mommy. Nanginginig ang labing sabi ni Ran. Kaya tuluyang pumatak ang luha ni Margot sa kanyang pisngi.
Hindi inaasahan ni Margot na naaalala pa rin ni Ran ang lahat ng tungkol sa kabataan nito. Akala ni Margot, makakalimutan lang din yun ni Ran dahil bata lang naman ito. Hindi niya inakalang ganito ang mangyayari. I'm here now. Hindi ko na kayo iiwan ng mami mo, big boy. Umawang ang labi ni Margot pagkatapos sabihin ni Theodore yon. Inabot nito ang basang pisngi niya at marahang pinunasan. Hinagkan din ni Theodore ang gilid ng ulo ni Ran. Sasamahan ko kayong dalawa sa family day. From now on, hindi na kayong dalawa lang ni Mommy ang pupunta sa ganon, ayos ba? Tanong ni Theodore kay Ran. Talaga, Daddy? Sasamahan mo po kami ni Mommy, promise po? Promise? Basta i-love mo si Mommy, okay? I-love mo si Mommy ng sobra dahil mahal na mahal din ikaw ni Mommy mo at mahal na mahal din ni Daddy si Mommy, okay? Marahang saad ni Theodore kay Ran at mabilis namang tumangutango ang batang lalaki. I love you, Mommy! Saad ni Ran kay Margot na siyang pinipigilan ng sariling maiyak. I love you too, Ran. Thank you, baby. Marahang sabi ni Margot. Ayos lang ba talaga to? Kinakabahang tanong ni Margot kay Theodore habang nakatingin sa malaking kama. Nandoon na si Ran, nakatatapos ng maligo at nakabihis na rin ang pantulog na binili pa ni Sunny kanina sa mall. Kaya pala kung anong binili ni Sunny. Hinanda na pala yun sa binabalak nitong plano. May damit din kasi pantulog si Margot doon na binili na rin ni Sunny. At ganoon din si Theodore. In short, mga family set na pantulog ang binili ni Sunny. Daddy, Mommy, come here. Sleep na po tayo. Tawag na Ran sa dalawa at tinapik-tapik pa ang kama. Naiilang ka ba? Pwede naman ako magpeke ng ubo at lagnat. Sabihin ko lang sa kanya na ayaw ko siyang mahawaan para kayo nalang dalawa dito. Mahinang sabi ni Theodore kay Margot. Kami ang bisita mo rito. Dapat kami ang umalis dito sa kwarto mo, Theodore. Sa ako yan ang balak mo, saan ka naman matutulog? May 20 kwarto sa loob ng mansyon to. 6 lang ang nagagamit namin sa araw-araw. Kaya marami pa kaming kwartong extra. Kahit saan ako ilagay, ayos na sa akin basta komportable ka. Sagot ni Theodore na siyang dahilan para mapalunok si Margot. Daddy, let's sleep na. Halika na. Mommy. Muling tawag ni Ran. Ran? We are coming, Ran. Sagot ni Margot na ikinagulat ni Theodore. Lalo na dahil naputol lang sasabihin niya sana. Tara na, dito ka na lang. Baka hanapin ka rin ni Ran sa akin kapag nagising siya. Mas mabuting dito ka na lang. Saad ni Margot kay Theodore at inabot ng kamay ng lalaki. Ba't ang lamig ng kamay mo? May problema ba? Takang tanong ni Margot nang hilahin niya si Theodore papunta sa kama. Kinakabahan ako, di ko alam kung bakit. Pero kinakabahan ako dahil hawak ko ang kamay mo. Di ko maintindihan. Ang nararamdaman ko, bakit ganito? Pero gustong gusto ko na hawak mo ang kamay ko. Pero paano kung hindi lang yun ang bagay na gusto ko? Paano kung ako lang ang may gusto na nangyayari sa pagitan nating dalawa? Gustong sabihin yun ni Theodore sa babae, ngunit hindi niya nagawa. Malamig kasi. Sagot na lang ni Theodore at hindi na isinaboses pa ang gusto niyang sabihin sana kay Margot. Nang tuluyan sila makalapit, binitawan din naman ni Margot ang kamay ni Theodore. Dito ka, Daddy! Tapik ni Ran sa kaliwang bahagi, kaya doon siya nahiga. Sa kanan naman si Margot at malakas pang huminga ng malalim. Masaya ka ba ngayong araw, big boy? Yes, Daddy, super happy po. Hindi na lang po kami ni Mommy eh. May Daddy po ako, may Lola Yasmin, Lola Falcon, Tita Gorgeous, Tito Flynn, Tito Orion, Tito Atlas. Sobrang dami ko ng family. Masayang sabi ni Ran. Kaya napangiti si Theodore. I'm happy to hear that. Gusto mo bang maging family kami palagi? Your Tita Gorgeous will be your forever Tita Gorgeous. And so is your titos and grandparents. Gusto mo ba yun? Yes po, Daddy. Gustong gusto ko po. Ibig pong sabihin, hindi na lang po kami ni Mommy, right? Nang lingunin ni Theodore ang kabilang panig ng kama,
Bumungad sa kanyang mata ni Margot. Nag-iwas agad naman ang tingin si Theodore, sa takot na baka malaman ni Margot na nasisiyahan siya sa nangyayari. Naayos lang sa kanya, kahit na akuin niya pa si Ran bilang anak niya talaga. Walang magiging problema dahil mahal niya si Margot. At ngayon, mahal na rin niya ang anak nitong si Ran. Hug me, Daddy! Hug me too, Mommy! Ngiting-ngiti na sabi ni Ran sa dalawa. Mabilis naman yung sinunod ni Theodore habang si Margot nagdadalawang isip pa. Nang silipin ni Ran ang ina, saka ito gumalaw at ipinataw ang kamay sa katawan ni Ran. Dumaplis pa ang kamay ni Margot sa kamay ni Theodore. Good night, Mommy. Good night, Daddy. I love you both so much. Mahal din kita, anak. Saad ni Margot. I love you too, big boy. Sabi naman ni Theodore. Humagikik naman si Ran. Say it to each other then, Mommy, Daddy. Turan pa ni Ran na siyang ikinataka ng dalawa. Hanggang sa mapagtanto nila ang gustong mangyari ng bata. Napalunok si Margot habang namumula naman ang tenga ni Theodore. Kalaunan, tumikim si Theodore at tinignan si Margot diretso sa mga mata nito. I love you, Margot. Seryosong sabi ni Theodore. At dahil tanging lampara lang sa gilid ng mesang bukas, hindi mabasa ni Margot nang klaro kung anong emosyon sa mga mata ni Theodore. Sumasayaw din ang ilaw galing sa lampara. Kaya natatabunan nun ang totoong emosyon sa mga mata ni Theodore. Ikaw din, Mommy! Muli namang sabi ni Ran na pabaling-baling ng tingin sa dalawa. Bumilis ang tibok ng puso ni Margot nang hindi man lang inalis si Theodore ang tingin sa kanya. Kaya sa kinakabahan siya at nauutal, ngunit pinili niya pa rin magsalita. Mahal kita, Theodore. Salamat at dumating ka na. Napangiti si Theodore sa narinig. Ganoon din si Ran. Parang kailan lang nung pinangarap ni Ran na magkaroon ng daddy. Ngayon nandito na ito at may mga bonus pang kasama. Naalimpungatan si Theodore nang may maramdaman siyang kamay na dumantay sa bewang niya. Humigpit ang hawak ng taong yun sa kanya. At dahil sa mainit itong katawan, hinapit ni Theodore ang taong yun palapit lalo. It was like a natural instinct for him to hug that person. Nang imulat ni Theodore ang mga mata, bumungad sa kanya ang payapang mukha ni Margot na natutulog. Ito ang nakayakap sa kanya. What? Hindi na ituloy ni Theodore ang sasabihin. At akmang lalayo nang humigpit ang hawak ni Margot sa kanya. Don't go, matulog pa tayo. Margot, gising, ako to, si Theodore. Mahinang sabi ni Theodore at bahagyang lumayo ulit. Pero muli na namang humigpit ang hawak sa kanya ni Margot. Inaantok pa ako eh. Matulog pa tayo. Tulog ka pa, Theodore. Natigilan si Theodore sa narinig niya. Nang matauhan, mabilis siyang umiling-iling. Hinawakan ni Theodore ang kamay ni Margot at dahan-dahan yung inalis sa katawan niya hanggang sa biglang nagmulat ng mata si Margot. Anong? Bulong ni Margot at nang makita nito kung saan nakapulupot ang sariling kamay, malakas siyang napasinghap at umatras. Dahil sa ginawa nito, napunta siya sa pinakadulong parte ng kama at nahulog. Pero hindi lang yon. Dahil iisang kumot lang naman ang gamit ni na Margot at Theodore, kaya sa pagkahulog ni Margot, nasama na rin si Theodore. At ngayon, nakapatong ang lalaki sa ibabaw ni Margot. Bigla ay bumukas ang pinto at pumasok sina Sunny at Ran. Mabilis na pasinghap si Sunny at tinakpan ang mata ni Ran. Kuya, ate, sa tingin ko, ang aga pa para gumawa ulit ng panibagong pamangkin. Ba't di nyo nalang subukan mamayang gabi? Nauutal, natataranta at nakangiwing tanong ni Sunny. Hindi ito tulad ng iniisip mo, Sunny. Nahulog lang kami, nahulog. Giit din ni Theodore. Tumawa naman si Sunny. Naintindihan ko naman, kuya, ate. Namimiss niyo ang isa't isa. At hindi na kayo makapaghintay dalawa. Upo kayo mag-alala mamayang gabi. Hihiramin ko si Ran para po makagawa kayo ng bagong apo ni Mommy. Nakangiting sabi ni Sunny at mabilis nagpaalam habang kinikilig-kilig pa. Nagkatinginan na lamang sina Theodore at Margot. Sabay na namula ang kanilang pisngi at umayos ng tayo. Tinulungan naman ni Theodore
si Margot. Nang tuluyan na silang makatayo, sabay sila nagkatinginan. At sa isang iglap, sabay rin sila nagtakbuhan. Si Theodore naman lumabas ng kwarto, habang si Margot nagtatakbo papunta sa banyo. Kailangan naming umuwi muna. May kailangan pa kasi kaming gawin. Kailangan ding maghanda ni Ran dahil mag-aaral na siya bukas. Napatingin si Ran sa ina niya dahil sa sinabi nito at bahagyang nalungkot. Hindi ba pwedeng dito muna kayo? Or dito na lang kayo tumira? Ihahatid kayo ni Kuya Theodore sa school araw-araw pagkatapos. Tura ni Sunny na napayakap kay Ran. Saka panigurado namang gusto rin ni Ran na dito muna siya eh. Hindi namin siya pababayaan dito. Ikaw rin, Ate Margot. Kapag nandito ka, paniguradong magiging masaya rin si Kuya Theodore. Hindi agad nakaimik si Margot sa sinabi ni Sunny. Hindi alam ni Margot kung anong sasabihin niya. Para lang hindi siya pigilan ng mga Saviro na umalis sa mansyon ng mga ito. Hayaan niyo nang mag-ina ko pansamantala. Saka paniguradong kailangan din maghanda nila Margot kung napagdesisyonan man nilang aalis sila sa tinitirahan nila. Huwag natin silang pilitin. At hayaan natin si Margot na magdesisyon para sa kanila ni Ran. Sagot ni Theodore. Kaya napanguso si Sunny. Pero paano ka, kuya? May sasakyan naman ako. Kaya ko silang puntahan kahit kailan ko gusto. Sagot ni Theodore bago lumuhod sa harap ni Ran. Ayos lang ba yun sa'yo, big boy? Pupuntahan kita palagi pero sa ngayon, umuwi ka muna kasama si mami para hindi siya malungkot. Dahil wala ako sa tabi niyo, kailangan mo siyang alagaan para sa akin, naintindihan mo ba? Yes, Daddy. Naintindihan ko po. I will protect mommy po. Sagot ni Ran at tinaas ang kamao niya para makapag-fist bump sa ama. Nang umalis si Margot at Ran, naiwan si Theodore sa sofa ng mansyon. Alis muna ako, Mami. Pupunta po akong mall. Paalam ni Sunny sa lahat habang hinahanda ang kanyang bag. Aalis din po ako, Mami. Kailangan ko sunduin sina Alice at Manang Bebang. Nasabi na sa akin ni Alice na nasabihan na niya si Manang Bebang tungkol sa plano. Pero hindi niya pa nasabi kay Manang Bebang tungkol sa pagtira dito sa mansyon. Sasabihin lang daw ni Alice kapag nandito na sila kaya sana matulungan niyo akong kumbinsihin si Manang Bebang. Ay nako! Don't worry, kuya. Mag-text ka lang sa group chat natin. Lahat kami susulpot para lang isupport ka. Taas noong sabi ni Sunny at tinapik pa ang balikat ng kapatid. Napangiti naman si Flynn at ganun din si Yasmin na nanonood sa magkapatid. Mag-ingat kayong dalawa. Tawagan niyo kami ng daddy niyo kapag may nangyari, okay? Paalala ni Yasmin sa mga anak. Noted, Mommy, I love you. Saad ni Sunny. Yes, Mom, I love you. Saad din ni Flynn. Nagpaalam din kalaunan si Orion na may kailangan gawin sa laptop nito at si Atlas may kailangan daw itong puntahan. Si Falco nagpaalam din para magtrabaho kaya naiwan na lamang si Yasmin sa tabi ni Theodore. Ayos ka lang ba, big boy ko? Malambing na tanong ni Yasmin sa anak na siyang natawa ng mahina sa naging tanong ng kanyang ina. Mom, di na ako bata. Hindi na nga. Pero palagi ko kayo magiging baby. Hinding-hindi kayo lalaki sa mga mata ko. Kahit magkaasawa na kayo magkaanak, patuloy ko kayo magiging anak at hinding-hindi magbabago yon. Hindi ko man kayo nakasama agad nun, alam ko. Nalaman ko kalaunan kung anong nararamdaman nyo. Kung may bumabagabag sa inyo, kung may tinatago kayo sa akin, it was a mother's instinct at hindi ako nagkamali kahit na kailanman. Marahang sabi ni Yasmin. Kaya sabihin mo sa akin ang totoo, Theodore, anong problema? Anong gusto mong sabihin kay Mommy, anak? Dagdag na tanong ni Yasmin na siyang dahilan para mapangiti si Theodore. Nung nandun pa kami sa pangangalaga ni Lola D at ang mga kaibigan niya palagi kong inaasam na sana dumating ang panahon na mayakap ako ng mami ko. We all knew you were our mother. Pero alam din namin na naghihirap ka. Akala namin noon na ang rason kaya hindi ka namin mahanap-hanap ay dahil ayaw mo kami makita, Mommy. Na kaya ayaw mo magpakita dahil ayaw mo kami makasama. Hindi namin alam na noong panahong yon, naghahanda ka para maghiganti. Para maipagiganti mo kami.
dahil nawala kaming apat sa'yo. Nung nahanap ka namin sa wakas, ginawa namin lahat para makatulong sa'yo. Dahil kahit mga bata pa lang kami noon, alam naming apat na mahal mo kami. Nahanda kang ibuwis ang katauhan mo ng oras na yon para lang mapabagsak ang kapatid mo. Napangiti si Yasmin. Naalala ko yun. Nung panahong hinak ni Orion ang screen sa harap ng stage para maipakita sa lahat ng katotohanan. Habang ikaw nakikipaglaban sa mga taong gusto kaming sakta ng mga kapatid mo. Hindi ko alam. Noon na kayo may gawa ng lahat tungkol sa projector at sa video na nailabas hanggang sa ipaliwanag niyo sa akin ng nangyari kalaunan. And I was very, very thankful that I have such genius sons. Pero kahit ganun pa kayo, kagaling? May mga panahon na umiiyak kayo dahil sa isang panaginip. May mga panahong umiiyak kayo dahil akala niyo wala kami ng daddy niyo. It was in those moments that I realized that you are still kids. Na mga anak ko kayo. May kahinaan kayo. Dahil tao rin naman kayo. Mahigpit na napayakap si Theodore sa ina. Mommy, magagalit ba kayo kapag sinabi kong hindi ko totoong anak si Ran? Pero gustong gusto ko ang mami niya. I really love Margo ever since high school. Akala ko panandalian lang ang lahat. Pero nandun pa rin pala ako. Nag-aabang sa labas ng classroom niya para lang makita siya. Kahit di niya ako pansinin. Ilang taon na nakalipas pero nandun pa rin ako sa pwesto kung nasan yun. Hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko kahit sinubukan ko nang kalimutan siya. Napangiti si Yasmin. I know, son. Napahiwalay si Theodore kay Yasmin sa sagot nito. You knew? Oo, napansin ko naman. Napansin din ng mga kapatid mo. Actually, Orion did a background check about her. Kaya nalaman naming lahat na hindi mo anak si Ran. Pero hindi yun rason para magalit kami. Wala kaming karapatan na panghawakan ng desisyon mo sa buhay, Theodore. Your daddy and I, our task is only to take care of you all. To be proper men and women. At ang gawain lang din ng mga kapatid mo, suportahan ka sa mga desisyon mo. You can make mistakes because it is after all inevitable. Pero wag mong hayaan na magkamali ka palagi dahil iba na ang bagay na yan. Kaya kung may gusto ka mang gawin, gawin mo nang walang pagsisisi. At kung hindi man umayon sa iyo ang lahat, huwag mong kalimutan na nandito kami ng pamilya mo para yakapin ka sa huli. Marahang sabi ni Yasmin na siyang dahilan para mapatango si Theodore. I love you, Mommy. Salamat ikaw ang naging mommy ko. Punong-puno ng emosyon na sabi ni Theodore. Mahal na mahal din kita, anak ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ka pababayaan ng Mommy basta-basta, okay? Congratulations, Kuya Flynn! Finally, dito natitira sila Ate Alice at Manang Bebang simula bukas. Buti na lang, napapayag din natin si Manang Bebang, no? Ngiti-ngiti na sabi ni Sunny sa kapatid. Salamat din sa inyong lahat. May ginagawa kayo kanina pero umuwi kayo agad para buo natin sila maharap. Just like the last time when Alice first came here. Tura ni Flynn na masayang-masaya sa nangyari. Habang nasa ganoong sitwasyon si Sunny, napatingin siya kay Theodore na kanina patahimik. Anong problema, kuya? May masakit ba sa katawan mo? Sakit sa puso yan, lovesick. Di mo alam yun, princess? Brain dead mo naman. Pang-aasar ni Orion na siyang sumulpot sa tabi ni Sunny. Mas brain dead ka, wala kang jowa. Bleh! Ganti ni Sunny kay Orion at hinampas ang kapatid na napangiwi. Wala ka rin namang jowa ah. Sakit mo manghampas ah. Sumbong kaya kita kay Mommy. Angil ni Orion pero inirapan lang siya ni Sunny. Anong gusto mo, Theodore? Yakapsul? Kispirin? Margo Jessic? Tanong naman ni Atlas na siyang sumulpot din at tumabi kay Theodore. Huwag niyo ngang asarin si Kuya Theodore. Saka babalik naman si Ate Margo, okay? I told her na kapag di siya bumalik, tayong lahat pupunta sa bahay niya. Sabi niya wala siyang 24 oras sa kanila
kaya paniguradong uuwi siya dito. Nakangiting sabi ni Sunny at nilapitan si Theodore. Don't worry, kuya. Hindi kayo iwanan ni Ate Margo. She loves it, okay? Daddy! Sabay-sabay na napatingin ang quintuplet sa taong sumigaw. Bumungad sa kanila si Ran, nangiting-ngiti, at si Margo na tila naging estatwa sa kinatatayuan nito. Uh-oh, di naman siguro ako narinig na Ate Margo, right? Mahinang bulong ni Sunny na napatingin sa kapatid niyang si Theodore. Hindi sumagot si Theodore at tumayo ito sa kinauupuan para salubungin si Ran. I miss you, son. Tagal mo bumalik ah. Nakangiting sabi ni Theodore at ang kaninang walang buhay. Bigla nagkaroon ng kulay. Ikinagulat niya ng mga kapatid niya, pero masaya naman sila para kay Theodore. Margo Jessic nga ang sagot. Bulong pa ni Atlas na sinipa ni Orion para patigilin ito sa pagsasalita. Baka marinig ka. Saway pa ni Orion. Narinig niya na ata. Mabuti na lang yun nang makaisip siya na isasagot. I mean, dude, the Severus are all complete package. Buy one, get 6 pa. San ka pa, di ba? Sinang-ayuna naman to ni Sunny. Tama si Kuya Atlas. Hindi lugi kung sino mang babaeng kakasal sa inyo, no? Pero magiging lugi ang babaeng yun kapag si Kuya Orion na naging asawa niya. Mapang-asar na sabi ni Sunny, kaya napasimangot si Orion. Ano lugi siya sa akin? Ang pogi-pogi ko na nga, mayaman pa. Kapag napunta siya sa akin, hindi siya magiging malungkot. Hindi siya mauubusan ng pera dahil unlimited ang laman ng black card ko. Mayabang na sabi ni Orion. Mabilis namang naging malambing ang ngiti ni Sunny dahil sa narinig niya. Talaga, kuya? Bakit di mo ipatesting sa akin ang black card mo, kuya? Titignan ko lang kung totoong unlimited nga laman yan. Mahinang dumaing si Sunny habang may simangot sa labi ng marahang tinulak ni Orion ng noo niya. Mag-usap tayo. Ayos lang ba? Oh. Bulong ni Sunny nang marinig ang sinabi ni Theodore. Nakaharap na rin si Theodore ngayon kay Margo na siyang nanatili pa rin sa kinatatayuan nito. Ayos lang naman. Nauutal na saad ng babae. Big boy, pwede bang dun ka muna sa mga tito at tita mo? Babalikan ka namin ng mami mo mamaya. Marahang sabi ni Theodore sa anak na siyang tumango naman at mabilis lumapit sa mga kapatid ni Theodore. Aliwin niyo muna anak ko. Baling ni Theodore sa mga kapatid na mabilis sumang-ayon. Wait, hindi ba tayo makikinig sa usapan nila? Gusto ko marinig ang confession ni Kuya Theodore. Bulong ni Sunny. Sa kakambal na siyang inismiran siya. Chismosa, bantayan mo tong pamangkin mo. Asik ni Orion sa bunso nila at pinasa kay Sunny si Ran. May problema ba tayo? Tanong ni Margo kay Theodore nang tuluyan silang mapunta sa likod ng mansyon kung saan naroon ang napakalaking garden ng mga Saviro. Wala naman. Napalunok si Theodore at tumalikod pagkatapos muling humarap kay Margo na siyang kinakabahan din sa mga salitang lalabas sa bibig ni Theodore. Theodore, Margo. Sabay nilang sabi at nagkatinginan. Sa bandang huli nagkatawanan pa. You first, ikaw muna. Okay, ito na. Ikaw muna. Nakangiting sabi ni Margo kay Theodore. Margo, mahal kita. I was admiring you before. Crush kita nung high school. Hanggang sa minahal na kita. Pero matapang lang ako sa gulo at suntukan. Wala akong takot sa kumikidnap sa akin at kahit sino pa sa kaharap ko. Handa akong kalabanin, maliban sa'yo. Hindi ko alam pero pagdating sa'yo natatakot ako. Pagdating sa'yo, ang kaya ko lang gawin hintayin ka sa labas ng classroom nyo at hilingin na sana mapansin mo rin ang presensya ko ron. I was a coward when it comes to you, when it comes to love. At sa pagkakataong ito, gusto kong baguhin ang bagay na yon. Gusto kong wag matakot na mahalin ka at aminin sa'yo ang nararamdaman ko. Kahit pagkatapos nito, hindi mo na ako pansinin. I will accept every decision that you have
No matter what it is. Sunod-sunod na sabi ni Theodore. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Margot. Kasabay ng paghakbang upang yakapin ang lalaki. Akala ko kung ano yung sasabihin mo eh. I thought, nagkamali lang ako na narinig kanina. Sonny said, I love you too. Kaya naisip ko na mahal mo ako. Akala ko hindi yun totoo eh. Wait, what? Totoo ang sinabi ng kapatid ko? Di ka man lang ba nagtaka kung bakit ikaw ang pinakilala kong ama kay Ran? Talagang naniniwala ka na dahil lang yun crush kita? You were my first love, Theodore. Ikaw na palagi nasa labas ng classroom ko pero hindi ko kayang lapitan. Dagdag ni Margot at humiwalay sa yakap bago inilahad kay Theodore ang isang litrato. Mahinang napakurap-kurap si Theodore na makita niya ang sarili sa litratong yon. Nasa gilid siya ng daan at nakatingin sa kung saan, pero kilalang-kilala niya ang lugar na yon. Sa labas to ng classroom mo. Araw-araw din kitang inaabangan ng Theodore. Araw-araw. Hindi na nagsalita pa si Theodore. Sapat na ang sinabi ni Margot para malaman niya kung anong nararamdaman nito. Hinapit na lamang ni Theodore ang bewang ni Margot at punong-puno ng pagmamahal na hinagka ng labi na babaeng mula high school pinapangarap niya. 6 years later, Kisses, huwag kang tumakbo, okay? Madadapa ka lang. OMG, run! Theodore! Tili ni Margot habang hinahabol ang bubut niyang anak na si Kisses sa biro. Princess, huwag mong pahirapan si Mommy. Stop running, bunso. Sigaw ng 12 taong gulang na si Ran. Humagik-gik lang naman ang 4 na taong gulang na kapatid ni Ran at lumiko papunta sa kanya. Agad lumuhod si Ran at sinalubong ang pasaway na kapatid para buhatin to. Pinagod mo si Mommy, lagot ka kay Daddy. Pananakot ni Ran kay Kisses na siyang ngumiti lang ng matamis kaya nakita ang bungi nito. Ikaw na bungi ka? I'm not bungi, I'm pretty. Putol ni Kisses na siyang natawa. Nakakapagod. Hindi naman sana ako mahilig sa exercise. Pero kung araw-araw akong tumatakbo ng ganito, talaga namang tatapat na to sa exercise na hindi ko gusto gagawin. Kakainis. Tubig, Mommy. Inilahad ni Ran ang tumbler ng tubig na kinuha niya gamit ang isang kamay. Tinanggap naman agad yun ni Margot at inisang lagok. Nasa ganon silang posisyon na lumabas si Theodore sa mansyon habang bitbit ng isang folding chair at folding table. Meron din itong hawak na basket, kasunod din ito ang iba pang kasapi ng pamilya sa Viro na may kanya-kanyang bitbit na gamit. Ano nangyari? Ba't pawis na pawis sa mami niyo? Nag-aalalang tanong ni Sunny. Oo nga. Bakit, Ran? Ano nangyari? Saad naman ni Theodore. Di ko alam, Dad. Kung saan pinaglihi itong si Bunso, ang lakas tumakbo. Pinahabol niya si Mami sa kanya. Kaya pawis na pawis si Mami. Kung di ko tinawag, di titigil sa pagtakbo. At bakit mo naman hinabol, mahal? Alam mo naman pasaway ang si Bunso. Napagod tuloy ang ganda kong yan. Buntong hininga na sabi ni Theodore sa asawa na sumanda lang sa kanya. Sorry, Dad. I should have stopped, Mommy. Ngumiti naman si Theodore. Don't say sorry, son. Wala ka namang ginawang masama. Saka alam mo naman to Mommy mo. Kahit ikaw noon, hinahabol niya. 7 years old ka pa lang noon. Ano pa kaya yan si Kisses? Hindi na natututong si Mommy mo. Nakalimutan niya ata na walang isa sa mga anak niya ang gustong manatili sa iisang lugar. Napasimangot si Margot sa sinabi ni Theodore at kinurot ang hita ng asawa. Natawa na lang si Theodore at yumuko para hagkan ang ulo nito. Nandoon ang mga pinsan niyo, makapaglaro muna kayo. Ako nang bahala sa mami niyo. Oh, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tanong naman ni Alice sa kanya. Nakasunod si Sunny dito. Hala, pinagod mo, Theodore? Ang aga-aga pa para sa ganyang bagay? Saad ni Alice nang makita si Theodore. Ang tsitsismosa niyo talaga, no? Pinahabol daw ni Kisses si Margot. Kaya ganyan siya. Singit naman ni Daphne na siyang kanina pa nasa gilid-gilid. Makasabi ng tsismosa tong isang to.
Ikaw nga, complete details ang alam. Sino sa atin yan ang chismosa, ha? Narinig ko lang eh. Hindi ko naman sinasadyang mapakinggan. Ano magagawa ko? May tenga ako. Depensa naman ni Daphne pero wala ni isa kina Alice at Sunny ang naniwala. Guys, may extra chair kayo? Sulpot ni Orion na siyang kumulot ang noo pagkakitang naroon ng mga babae. Anong ginagawa nyo? May chismis ba na hindi namin alam? Isa ka rin kuya, chismoso. Angil ni Sunny sa kapatid at dinuro ang noo nito bago siya umalis. Sumunod din ang ibang babae. May tinatago kayo, no? Kuryosong tanong ni Orion kina Theodore at Margot. Pero parehong nagkibit-balikat lang ang dalawa at nagyakapan. Langgamin sana kayo. Makalis na nga. Gusto ko ring yakapin ang asawa ko. Kala nyo kayo lang merong asawa, meron din ako. Ismid ni Orion at tumalikod na. Nagkatinginan na lamang si Margot at Theodore bago nagtawanan dahil sa inasta ni Orion. Nang matapos ang mga bata sa pagtatakbuhan, tinipon na lahat ang mga mesa at pagkain para magsalo-salo. Lumabas na din sina Falcon at Yasmin sa mansyon habang may kanya-kanyang bitbit na basket at upuan para makisalo sa mga anak at apo. Heto mahal, gusto mo ba to? Tanong ni Theodore kay Margot habang hawak-hawak ang isang egg sandwich. Tumango naman si Margot kaya inilagay ni Theodore sa plato ng asawa. Want! Turo ni Kissy sa macaroons na nasa mesa. This, color pink? Tanong ni Ran sa kapatid na masayang tumango. Yes, pink, love pink. Nakangiting sabi ni Kisses. Naku, yung anak mo. Saan kaya nagmana? Masyadong attitude at active. Di ko alam kung nag-anak ba ako ng tao o ostrich. Anong ostrich? Salat ba naman pwede mong ihambing sa anak natin ostrich pa? What? Sa mabilis tumakbo ang ostrich parang anak mo. Ismid na saad ni Margot. Dahilan para mas lalo matawa si Theodore. Hindi na napigilan ni Theodore na hagka ng asawa sa pisngi. Dahil sa sobrang pagkaaliw niya dito. Hindi maisip ni Theodore na darating ang araw na makakasal siya sa babaeng crush niya nung high school lang. Ngayon, may 2 anak pa sila. One school want! Sigaw ni Kisses habang nakayakap sa binti ng kapatid na si Ran habang umiiyak. Ay nako, nagsimula na naman siya. Pakantang sabi ni Alice na siyang dumaan sa sala ng mansyon at nakita ang sitwasyon ni Theodore at ng pamilya nito. Baby, hindi ka kasi pwedeng pumunta ng school. Kapag naging 5 ka, pwede na tayong pumunta sa school. No, I want school! Sigaw ni Kisses at mas nilakasan ang iyak niya. Dahilan para maputol ang ibang sasabihin ni Theodore. Walang araw na natatahimik ang mansyon na to. May mga bubuwit na pasaway Naiiling na sabi ni Margot. Habang sapu-sa po ang kanyang noo. Napahalakak naman si Daphne na siyang dumaan. Gaganito, anak mo yan, girl. Nagpeke ng gulat si Margot sa sinabi ni Daphne. At tinuro pa ang anak niyang babae. Ay, si Kisses ba yan? Tanong ni Margot na siyang kinailing-iling na lang ng mga nakakita. Wala na, Kisses. Tinanggi ka na ng mami mo. Kapag daw hindi ka bumitaw sa kuyaran mo, wala ka nang uuwian ng mami. Hahanap na raw ng mami mo ng bagong baby, Kisses. Pang-aasar ni Orion sa pamangkin. Dahilan para makatanggap siya ng malakas na hampas sa batok mula sa kanyang asawang si Yvonne. Dahil sa narinig ni Kisses, agad niyang hinanap si Margot at malakas na umiyak. Mommy! Ikaw! Kakainis ka talaga? Saway ni Yvonne sa asawa at kinurot ang tagiliran nito. Pero tumawa lang ito. Aray ko naman, wife, inaasar ko lang Sarap asarin kasi iyakin. Mommy, si Kuya Orion inaaway si Kisses Muntik madulas si Orion sa hagdan sa sigaw ni Sunny na siyang kalalabas na ng kusina habang bitbit ng isang tray ng snacks. Wala akong inaaway Che, ba't umiiyak ang pamangkin ko? Inaway mo siya, lagot ka kay Mommy. Mommy, si Kuya Orion inaaway si Kisses. Dagdag ni Sunny at ngumisi pa. Mabilis na bumaba si Orion sa hagdan, kaya ipinasa ni Sunny ang tray kay Alice bago siya tumakbo. Habang naghahabulan ng mga ito, abala naman si Margot na patahanin ng anak niya si Kisses, habang si Theodore tinapik ang balikat ni Ran.
Let's go, son. Hatid na kita sa school. Thanks, Dad. Bye, Mom. Bye, kisses. Alis muna ako. Ingat. Call us if anything happens, okay? Paalala ni Margot at kinawayan na mag-ama niya. Ganon din ang ginawa ni Kisses ng mga oras na yon. At tuluyan na itong kumalma. Napangiti na lamang si Margot. Dahil sa wakas, nagkaroon din ng kumpletong pamilya ang anak niya. The end.